Kung medyo kapos sa budget, tanggalin muna natin ang want. Let's stick back to the need. You can adjust it, be flexible in your budgeting that can accommodate your style of living. Pagsasamahan nyo to ng disiplina, ng commitment, sakripisyo, ng susundan nyo lang itong ginawa ko natin na ito na exercise na kung maniwala ka, giginhawa rin ang iyong buhay. Videos that will make you wealthy and debt-free. Chinky, tulong naman. Kahit anong pagbabudget, pagtitipid ko, wala pa rin nangyayari. Kulang pa rin ang aking budget. At saan ba ako nagkakamali? Well, sa episode na ito, yan ang pag-uusapan natin, unlocking the secret on creating a budget that guarantees financial success. Hi there, dear Shinkitan, your pambansang wealth coach. Maraming salamat sa pag-support sa channel na ito. Ito ang channel ng mga eponaryo at mga paunlad. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, alam na this. Sa episode na ito, pag-uusapan po natin a very simple concept po. How can you create a budget that works for you? Bakit hindi ba nagiging successful ang pagpabudget ng isang tao? There are two factors that I can say. Number one is because of the teacher. Ang teacher minsan, at times, no, I'm not referring to all the teachers, I'm just referring to people who teaches about personal finance. Minsan, napaka-complicated and napakahirap unawain, lalo na kung may mga technical jargons. Ayoko ng mga ganun, di ba? Ang hirap intindihin talaga. Number two, also, not only from the teacher's part, but also from the student part. Yung mga tao na naunawaan naman, pero walang ginagawa, lack of consistency, lack of financial discipline, or the lack of knowledge, di ba? So, two sides po yan. May teacher concern, at the same time, may student concern. Pero para sa mga taong nagsabi, Chinky, wala naman akong problema as a student. I'm willing to learn, I'm faithful, I'm available, and I'm very teachable. Kung ikaw ay faithful, available, teachable, this is the session for you. Ang unang kailangan mong gawin para maging successful ang iyong pagbabudget, number one, determine. Everybody say determine. Ang ibig sabihin ng determine, number one, determine your income and determine your expenses. Ganun kasimple lang po. Magkano ang iyong kinikita, magkano ang iyong ginagastos. Ang perang iyong kinikita ay hindi dapat higit sa perang iyong ginagastos. Common sense po yan. Pero yun nga, ang problema, sometimes yung common sense nawawala na po. Minsan ang income 15,000 pero ang gastusin 20,000. Talagang meron talaga tayong problema. That's number one. Number two, track your expenses. Yun nga, check natin ang iyong gastusin. Kaya kailangan ilista mo kung gusto mo gumamit ka ng app, gusto mo gumamit ng software, gusto mo gumamit ng ballpen, notebook. Ang importante po, kailangan nyo malista. Bakit? You got to know where your money is going in order for you to know where you're heading. Dalawa lang financial direction na pupuntahan po natin. Financial freedom, financial disaster. Or else, kung hindi kayo naglista ng inyong gastusin, alam nyo taon-taon, anong tanong nyo? Ito, saan napunta ang kinita ko? Agree or disagree? Type in the comment section. Pag hindi nyo nilista po yan, hindi nyo talagang malalaman saan pumupunta ang pera nyo. Number three, third thing that you need to implement in order for you to budget wisely is categorizes your expenses. So, pag nakalista na po yan, di ba, tubig, kuryente, upa, cellphone, di ba, allowance ng anak, gamot ni papa, ni mama. So, ililista mo na, ikakategorize mo na. Dalawa lang naman po yung categories, isang need, isang want. Ano po yung need, yung pangailangan, ano po yung want, ay ito po yung kagustuhan, di ba? Kung medyo ka po sa budget, tanggalin muna natin ang want, let's stick back to the need. And then also, i-categorize natin yung fixed and variable. Ang ibig sabihin po ng fixed, hindi na po siya gagalaw. Upa, hindi masyadong gumagalaw. Kuryente, hindi masyadong gumagalaw. Di ba? So, ito na yung mga fix po natin. At ano naman yung mga variables? Variables, probably palengke, di ba? Grocery, yan, nagbabago. Pwede siyang mag-adjust. At kapag nagawa mo na, syempre naman, bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo kay Sheila Sarmiento, kay Crystal Gay Planilla, at syempre naman po kay Chi Faith Joy from Singapore. Thank you very much for tuning in. Ang next naman, pag meron na po tayong listahan, alam na po natin ang needs versus wants, alam natin ang fixed at variable po. Ang next naman, mag-set naman tayo ng financial goals po natin. And use the word called SMART. Alam naman po natin yung SMART, no? Yung specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Magkano ang kailangan mo on a monthly basis? Kailangan measurable. Nasusukat mo talaga dapat, di ba? Yung mga gusto mong mangyari. Like for example, ang gusto mong mangyari, mag-travel kayo, ay sulat mo, in travel fund mo. Specific, kung magkano, pagkatapos, kailangan naka-time bound yan, o 6 months time. Kung 6 months time, kailangan mo ng 30,000. So, every month, in 6 months, kailangan may 5,000 pesos ka na tilalagay mo sa iyong travel fund para mabuo ang iyong travel fund. And then, after that po, mga friendship, anong kailangan mo gawin? Pag nagawa mo na yung SMART na goal mo, create
your budget. Ito na. Gamitin niyo po yung 50-30-20 rule. Remember, in our past episode, yung 50% goes to your need, 30% goes to investment and savings, 20% goes to your wants. Kung na-miss niyo po yung episode na yan, hanapin niyo na lang po sa aking YouTube directory, yung 50-30-20 rule, and I explained that in detailed already. So, pwede niyo gamitin yung rule na yan. And ito lang po mga friendship, pag ginagamit po natin yung rule na yan, huwag naman kayo masyadong kahon na talagang ganun. You can adjust it, be flexible in your budgeting that can accommodate your style of living. Okay? Pwede niyo baguhin yung numerong yan. And last but not the least, para talagang maging successful ang inyong pagbabudget, i-review mo. From time to time, every month, itatrack mo yung progress on okay na ba siya, nagbabalance na ba siya, may savings na ba siya, nababayaran ko na ba yung utang ko, nakakapag-save na ba ako for emergency fund, nakakapag-save na ako for investment. So, adjust your budget necessary to ensure na talagang tatamaan mo talaga ang iyong mga financial goals sa buhay. Alam mo mga friendship, pag sinundan nyo itong napanood nyo sa video, determine your income, that's number 1. Number 2, determine your expenses, track mo. Number 3, i-categorize mo. Number 4, mag-set ka ng tinatawag na financial goals. Number 5, mag-create ka ng realistic budget, tapos mag-review ka. Alam mo, you are already on your way towards the right direction, experiencing financial freedom. But you need to be patient dahil hindi po to overnight. Sana pag ginawa mo ayos ng finances mo. It took you time for you to get into this financial situation. It will also take you time to get out of this financial situation. Pag sasamahan nyo to ng disiplina, ng commitment, sakripisyo, ng susundan nyo lang itong ginawa ko natin na ito, na exercise, na kumaniwala ka, giginhawa rin ang iyong buhay. At para sa mga taong pang gustong matuto, please do subscribe and share this channel with your friends. Tatandaan, ang tamang kaalaman ang kailangan natin para yumaman. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.